Sa ibang balita naman, muling iginiit ni Pangulong Noynoy Aquino ang matatag na ugnayan ng Pilipinas sa China sa kabila ng issue sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na hindi lang sa usapin ng West Philippine Sea nakatuon ang ugnayan ng Pilipinas sa China, kundi sa ibayang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya. Samantala, nakatakdang bumisita ang Pangulo sa China upang dumalo sa APEC Leaders Summit sa susunod na buwan. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Nananatiling maayos ang relasyon ng Pilipinas sa China. Ito ang binigyan din ni Pangulo Aquino sa kanyang pagharap sa Foreign Correspondent Association of the Philippines o FOCAP sa harap na rin ng mainit na usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. When I met my counterpart, Hu Jintao, he did say that the tensions in the South China Sea or the West Philippine Sea should not be the end-all and be-all of our relationships. And that our relationships are multifaceted. Gate ng Pangulo, hindi naman sa West Philippine Sea nakatuon lamang ang relasyon ng dalawang bansa, katulad niya ng patuloy na pag-angat ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya ng Pilipinas sa China. Tourism numbers, I understand, from 2012 when all of the trouble started to the present also continue to grow despite travel advisories to us. You have the promise of cultural assistance from them in the provision of Mandarin instructors. And that, according to the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce, is also happening. So, in most facets, excluding our differing positions on who is entitled to what in this sea, known by many names, is, I think, improving. Maasa naman ang Pangulo na magkakaroon na rin ng matibay na Code of Conduct sa South China Sea sa ilalim ng ASEAN para tiyakin ang regional security. Hopefully, we can really move on that Code of Conduct with China as an active participant so that we introduce a regime of stability based on rules that everybody acknowledges that we are bound to. Nakatakdang bumisita ang Pangulo sa China ngayong Nobyembre para dumalo sa APEC Leaders Summit. Nakatakda rin kasing formal na tanggapin ng Pilipinas ang chairmanship ng APEC sa China kung saan host ang Pilipinas ang pandaigdigang pulong sa susunod na taon. Samantala, sinabi ng Pangulo na wala silang nakaschedule na bilateral meeting kay Chinese President Xi Jinping at Premier Li Keqiang bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa APEC. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.